O, wag kang lalayo ha. Maya-maya lang ay uuwi na tayo. Wika ng ginang sa anak na magsasampung taon pa lang. Alam mo naman ang bilin ng daddy mo. Wag tayo magpapagabi rito dahil umuulan kapag hapon. Opo, mami. Doon lang ako sa swing. Sige, ingat ka lang. Iaayos ko lang itong pagkain natin. Nakangiting inilabas na nito sa dalang picnic basket ang mga Tupperware na may lamang ulam at kanin. Pagkuway, inilatag na sa damuhan ang banig na plastik upang maupuan nilang mag-ina. Opo, patakbo-takbo ng tinungo ng bata ang mga duyan sa tabi ng dagat kung saan marami ring bata ang naroon ng aabang na makasakay sa duyan. Ay ang dami namang sasakay sa duyan. Napangiwi ang bata nang makitang mahaba na ang mga batang nakapila na naghihintay na mabakante. Pero dahil excited siya na makapagduyan, lumagay siya sa unahang bahagi ng pila kung saan kitang-kita na siya ang pinakamaliit sa mga nakapila. Uy bata, bawal ka dyan. Asik agad ng nauunahan niya. Oo nga, kapal ang mukha mo. Pumila ka sa dulo. Bulyaw ng isa pa na pinakamalaki at marungis ang ayos. Ayoko nga, ang haba nga ng pila. Di mamaya pa ako makakaduyan. Wika niya na inirapan pa ito. Aba at siga ka ha. Hindi mo ba alam na kami ang hari dito sa luneta ha? Sabay nila hila sa buhok niya ng isang batang babae. Aray! Napaigik siya sa sakit pero sinikap niyang hilain ang buhok na hawak nito. Aba, tigasin ka talaga ha. Mga kasama, bugbugin ito. Nahintak-takutan siya na narinig na hagilapin niya ang tingin ang ina ay nasa malayo ito. Abala pa rin ito sa pag-aayos ng pagkain nila. Mami! Tinangka niyang sumigaw. Uy, magsusumbong ah. Nahintakutan siya lalo nang makitang pinalabutan siya ng 6 na malalaking bata na 2 ay binatilyo na at gusgusin. Hoy ano yan ha? Mula sa kung saan ay sigaw na isang palapit na pulis. Tila nakakita na anghel na nananaog sa lupa ang bata. Nako parak, takbo na tayo. Wika ng pinakamalaki. Bilis! At napulasan na ang takbo ang mga ito. Salamat po, mamang pulis. Wika niya nang makalapit ito sa kanya. Wala nang anumay. Wika ng pulis na may 40 marahil ang edad. Bahagya pa itong gumiti sa kanya kaya lalo na panatag ang kanyang loob. Teka, nasaan bang nanay mo? May kasama ka ba? Hayun hoo. Turo niya sa ina na bahagya pa rin nakatalikod sa gawin niya, kaya imposible mapansin siya kahit pa kumaway siya rito. Ah, ganun ba? Teka, ano bang pangalan mo? Silin po. Silin? Maganda bagay sa iyo, teka. Mabuti pa, punta muna tayo roon ha. Turo nito sa kaibayong direksyon na malayo sa kinaroroonan ng mami niya. Ho? Bakit ho? Ibibili kita ng ice cream. Pagkatapos, pupuntahan na natin ang nanay mo. Ho? Saglit na napaisip ang bata. Napag-aralan naman nila sa school na ang mga pulis ang tagapagtanggol ng mga tao. Sila rin ang pwedeng hingin ng tulong kapag kailangan mo ng tulong. O ano, halika na. Inilahad pa nito ang palad sa kanya. Sige po. Sa wakas ay tinanggap na ng bata ang kamay nito. Naway sundan natin ang magiging buhay ni Celine at tunghayan natin ang storya nila, Celine at Lawrence.